Diyos. Salamat. Ay, malaban doon sa binigay mo. Gusto pa ka? Dati ka naman po. May naman akong lupa. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Panibagong buhay at lakas upang kayo ang sabahin at papurihan. Gawa mo ang inyong presensya ang manguna sa amin at banal na Espiritu ang mag-usap. Sa kabila po ng masamang panahon, ingatan niyo po ang aming mga kapatid na wala pa sa dakong ito at patuloy niyo po kami pagpupulurin sa diwa ng pagsamba at pagpupuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawag sa pagsamba. Maligayang araw ng Panginoon sa ating lahat. Magalak tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tinipon at tinanggap sa dakong ito na puno ng biyaya at pagmamahal. Bawat isa ay inalawag upang makibahagi sa masayang pagdiriwang. Tayo'y inanyayahan upang bigyan ng kahulugan ang ating pananampalataya. Mawalay ang Diyos, bigyan hugis ang ating paglilingkod. Halina, tayong lahat, sama-sama nating papurihan at paglingkuran ang Diyos ng may katapatan at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kami ay natitipon bilang iyong simbahan. Ang katawan ni Kristo at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay lumalapit kami may pag-asa sa iyong presensya na magbibigay sa amin ng inspirasyon upang kumilos para sa iyong ministeryo. Dinadakila ka namin dahil sa iyong pagmamahal at malasakit na nagliligtas sa amin at nagbibigay ng mahulugan sa aming buhay. Pinapasalamatan ka namin sa maraming biyaya na pinagkapaloob mo sa amin. Pinagyayaman kami at ang aming mga komunidad at ang kami ay binibigyang kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong Espiritu na nag-uudyok sa amin upang ibahagi ang iyong pagmamahal at biyaya para sa lahat. Pagpalain mo po kami ngayon at pangunahan at ihanda sa pagtatalaga muli ng aming buhay at pananampalataya alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. God.
Wika ng San Apostol, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng bunto, pilak o bato na pawang likha ng isip at gawa ng kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay tinalapas ng Diyos ang di pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisig talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Halina, gumawa tayo ng ilang sandali ng katahimikan at buong kapakumbabaan tayo magsisi sa harapan ng Diyos para sa mga nagawa nating kasalanan. Magkaroon po tayo ng ilang sandali ng katahimikan sa pagpapahayag ng ating mga nagawa. Ako lang at kayo na laban sa Diyos at sa ating mga. Sabay-sabay po tayo sa ating panalangin ng pagsisisi. Ibigay mo sa amin ng salita ng Diyos na may akalaan ng buhay at pampamilya ng mga subalit ang isipan namin iba ay sa sarili namin. Ninanais namin baguhin ang aming kapwa kaysa ang aming mga sarili. Ang iyong salita ay pinahagis namin upang turuan kami tungkol sa katotohanan. Subalit natulong kami sa katuruan ng salita.
manatili kaming nakatanig sa maling pangalan, sa paggawa ng mga gawain, ang aming buhay ay tinalulod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, huwag mawalaan ka ang aming kasalanan, sa halip at tuloy hipuin ang aming buhay na hindi nagmamaliman. Itulong sa amin kung paano kami mag-ingat sa buhay ng aming pagdalak sa iyo. Kung paano naging matyagaan sa pag-aaral sa amin upang hindi kami mapahama. Salamat po at hiningin mo para sa aming katubusan. Ang bugtong mong anak, si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. At sa kanyang pangalan, kami ngayon ay lumalapit at nagpapasakop. Amen. Patuloy tayong pinapaalalahanan ng Panginoon Jesus na tayo bilang mga inahambagan ng Diyos ay manatiling tapat sa pagsasabuhay sa ating paminalig at maging masipag sa paglilingkod sa Kanya. Ang mabuting balita ay ito: ang ating Diyos ay hindi nagbabago sa pagpapadama ng Kanyang pag-ibig at awa sa bawat isa. Tayo ay bayang pinatawad dahil sa Kanyang habag. Sinabi ni Yahweh sa isang propeta, sapagkat pakatawanan ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitan pa ang kanilang kasalanan. Ipakita natin ngayon na tayo ay bayang ipinagkasundo muli sa Kanya at namumuhay sa kapayapaan at pakikipagkasundo sa isa't isa. Tayo kong lahat ay tumayo, magpatiyan at magkamayan habang inaawit po natin ang This is the day at mahal kita sa Panginoon. This is the day that the Lord has made, We will rejoice, and be glad This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has
Minsan mo ito ang araw ng Diyos. Tayo sa minsan. Ito ang araw, ito ang araw na gawa. Oh, I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang wala tuyan niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko ang wala tuyan niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Kayo po ay lalako. Atin po kami na ang celebrate ng birthday sa buwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ating pinapasalamatan ang flower donor ngayon ay si Elder Imelda Dasi. Thank you po sa pagdadala. Ganun pa rin, patuloy pa rin ang ating midweek prayer and Bible study tuwing Miyerkules, alas 7 ng gabi, at ang Adult Sunday School at ang Children's Sunday School every Sunday, 9 a.m. Dadako tayo sa mga pabalita ng mga si Arrows. Kung meron. Si WA. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Namin na po ang hadlang ito upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Kahapon po ay ginanap ang CWA 75 anniversary po ng mga kababaihan at ito po ay ginanap sa UCCP sa Litran. Pistang Kababaihan po. Ang tema po noon ay ang United in Faith, Honoring Heritage, and God's Faithfulness in the Women of God. Salamat po sa nakarating, kahit po marami ay hindi yun lang upang magpasalamat sa napakasaya po kasi ng araw na iyon. Hinaanyayahan po ang lahat ng kababaihan na sana po, hindi lang po ito yung, hindi sana po ay makarating po kayo at makasama namin kayo sa mga gawain ng kababaihan. Isang pagpapala po ito sa ating lahat dahil napakasarap po umattend natin kasi ako hindi nakaka-attend ng ganito. Pero nung naranasan ko po ang pag-attend ng mga gawain ng kababaihan ay isa po pala talagang napakasarap. Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Para naman po sa Christian Education and Nurture, kanina po kung kayo ay mapansin niyo yung kayo ay dumating, tayo po ay nagbigay
ng Bible, New Testament, at saka po itong Wisdom for Life. Actually, nung mga nakaraang araw, meron na pong nauna na mga boxes na pinamigay. So, initially, sa mga members po natin, nakatanggap na po kayo nito. Pero, salamat po sa Panginoon, dahil nagbigay muli ang Philippine Bible Society na ilang boxes ba yun? 3 boxes po yata yan, no? At ipapamahagi po natin sa ating lahat. Hinihiling ko po lang po na isulat ang inyong pangalan at saka yung address ninyo. Kasi po, i-report po natin sa kanila kung ilan ang mga nakatanggap na po at nabigyan natin ito. Kasi hindi lang po dito sa church tayo mamimigay. Sa labas po, sa ating community, sa mga barangay, sa mga bakery, kayo ano ang bakery natin dito? Kay Utoy's Bakery. Suki tayo dyan eh. O yung mga hardware, yung Salianas, Cartimar, lahat po yan, bibigyan po natin ito kung saan, hanggang saan makarating o, hanggang sa mga bahay po ninyo. So, hindi lang necessarily na dito lang sa ating area. Pag uwi mo ninyo sa bahay ninyo, kung kayo po may mga kapitbahay, kaibigan, na gusto ting bigyan at makapagbasa ko ng salita ng Diyos, maganda ho kung may paliwanag pa ninyo. Pero dahil po sa kabutihan ng Panginoon, tayo binigyan ng New Testament Bible. Ano po? Thank you very much sa Philippine Bible Society. In addition po, magkakaroon po tayo ng pagbisita muli sa Pasay City Youth Home sa last Sunday of this month. Ano bang date yun? Pasensya na, kanina na ako sa ano po, Pastor? October 26, no? Sa October 26 po, ay pupunta tayo sa Pasay City Youth Home. Sa kasalukuyan po, meron pong 20 na mga bata na ating pong dadalawin doon. So, sana ho makasama kayo. Alas 3 po yun ng hapon. At the same time, yung ating home Bible Study ay sa bahay ng ating kapatid na Sister Joy at kay Sister Myla. Sa last Wednesday naman of this month. So, inaasahan po namin na kayo ay makakasama namin personally and online. Naka-live naman po yan sa ating FB page, Facebook page natin. Yun lamang po. Marami pong salamat. Mapagpala at magandang umaga po mga kapatid. Good morning! Good morning! Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay muli nagkakipon sa ikatlong linggo sa buwan po ng Oktubre. At patuloy natin pinagdiriwang sa buwan ito ang Indigenous Peoples Month o buwan ng katutubong Pilipino. At yan din po ang buwan ng Reformismo o Month of Reformation. At next Sunday nga po, pagdiriwang natin ang Reformation Sunday bilang pag-alaala po sa naging heritage o pinagmula po ng ating pananampalatayang Ebangheliko. So bago po ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga nakaraang gawain natin pong dinaluhan. Una po dyan yung gawain po ng Kalasat, Cavite. Ito po ay tungkol sa environmental concerns na nilalap po noong Miyerkules sa UTS PCU Salakot Chapel. Kasama po ang ating mga kapatid mula po sa community ministry, sa DBHR, at sa PER po ng ating conference ay nagagawa po natin ito, no? At naging mabunga po ang naging pagtitipon ng ating mga kapatid doon. Ganun din po ay napapasalamat din po tayo sa Diyos sa partisipasyon ng inyong lingkod sa naging pag-alaala po sa ating isang member sa UCC Perial, kung saan ako po ay nag-serve. Ang kapatid na Morris Allen po ay inilalak na rin kahapon sa kanyang uli ng tungan. So nagtawas po tayo ng service doon ng Tuesday night. At ganun din po,
ay patuloy natin isama sa panalangin ng kanilang buong sambahayan. At nawa po kaliwan ng kapayapaan ng Panginoon ang dumatal sa kanilang tahanan. At kahapon nga po kasama ng ating mga kababaihan, actually magkasunod po yung gawain ng ating CWA, no? Nung nakaraang linggo po ang 75th celebration ng Christian Women's Association sa naginanap po sa PCU Covered Court. Ito po ay kasama natin yung mga CWA mula sa iba't ibang konferensya sa ating jurisdiction. Pero yung kahapon naman po ay ang pistang kababaihan na kapiling na po natin yung miyembro po natin mula sa LCSMC. At pinaralan po natin yung mga naging past presidents ng ating po CWA. Kasama po dyan ang ating kapatid na Lloyd Obar. Ano? Na nag-serve po sa formerly Greater Manila Annual Conference from 1990 to 1994. Tama po nga yung memory. From 1990 to 1994. Ayun naman po dyan, kapatid na Lloyd. Pakalaman po natin yung ating kapatid nito. God bless po. At actually, dalawa na lang po silang naiwan. Kung hindi po nagkakamali, no? Si Nanay Ferry na Colocado, mula po sa dating DMC. Okay. So yung mga sumunod po, dun sa newly reclassified po na conference, Lola Cavite South Manila Conference. At kinilala po sila doon, binigyan po ng sertipiko ng pagkilala, ipinanalangin, at binigyan po ng encouragement din ng ating mga CWA, na mag-excel po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi naman po parang maging leader ng ating samahan, kundi maibigay po natin yung the best para sa Panginoon. And for that, tayo po yung hubugin sa sanayan ng ating Panginoon. So salamat din po sa sambahayan ng ating kapatid na Ine Adasi na nag-host po ng ating lunch kahapon. At nakabisita po tayo sa kanilang tahanan sa Salitan. So, ganun din po ay patuloy namin kasama sa panalangin. Unang-una po ang ating kapatid na Thea, ang ating council chairperson. Sa kasalukuyan po ay nadudoon sa San Juan de Dios Hospital dahil po siya ay niraspa. Nagkaroon po siya ng excessive bleeding. Nung Sunday pa po nagsimula yun, pero dahil hindi na ho nampatan, ay kinakailangan niya po emergency na DMC or RASPA. So siya po ay nagpapalakas na ngayon at nagpapagaling sa San Juan de Dios Hospital. So mamaya po sa ating closing hymn ay mag-aali po tayo ng special offering para po makatulong po sa kanyang magastusin sa financial at medical. So padalangin po natin yan. Pangalawa po, ang ating pong mga kapatid na nagpapalakas, nagpapagaling sa kanilang karamdaman, kay si Ate Belly, thank God, at maganda po yung naging resulta ng kanyang medical exam last week. So palapa po natin ang Panginoon sa healing. Ito nila ng mga kapatid na Belly. And of course, sama natin sa prayer ng ating kapatid na Ana. Patuloy din po ang kanyang medical challenges sa ngayon. At pagsabot sa ating po sama-sama ang pananalangin, ay kakamtin po ng ating kapatid na ito ang kagalingan mula sa ating Panginoon. So, there is power in prayer. At sa iba pa po natin mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, dahil po sa iba't ibang kadahilanan, nawa po, kung meron ng kayong mga karamdaman sa ngayon, tanggapin po ninyo ang pagalingan at kalakasan ng ating Panginoon Kristo. Ganun din po, paalala sa ating council officers and members na meron po tayong regular na pagpupulong mamaya pong 1:00 ng hapon. So, ang ating pong Vice Council Chairperson, kapatid na Loida, ang mamumuna po muna sa ating pagpupulong. At nawa po yung mga representante ng ating CROs at boards, nawa po ay nariyan kayo mamaya para po tingnan po natin ang pag-usapan yung mga upcoming activities po natin para po sa ating iglesia.
and mga other concerns po para sa ating simbahan. Pero kung ba tayo ng karagdagan pa, yung pong ating Bible study, this week na ba yun o next week pa? This coming Wednesday? Hindi ba? Okay, next week pa. So that sa last Wednesday po of the month, meron po tayong pag-ikot sa ating mga church members. Okay po, meron po ba tayo ng mga pabalita pa? Okay, in advance po mga kapatid, yearly po ginagawa natin yung memorial service para sa ating mga namayapang mahal sa buhay. At ito po ay papatak sa next Sunday po, no? The first Sunday of the month ng November. The Sunday nearest Sunday po, November worship. At kasama po dito yung ating pag-aalay din ng memorial offerings. No? So next Sunday po, i-detalye na po yan ng ating deacons. No? At kaunay din po doon, kaya alalahanin natin yung ating mga namayapa at mga mahal sa buhay na nasa piling na ng ating Panginoon. Next Sunday po yan. No? Not this October 26, sa first Sunday po ng November, sa Sunday nearest po ng Undas, kaya ating pong ginagawa yan yearly. No? So naman po ay patuloy natin silang alalahanin sa ating mga puso at isipan. Okay po. Meron po ba tayo ng mga karagdagan pa? Ano pa balita? Kung wala na po, ay lahat ay lumako sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Tayong lahat ay tumayo, dinatandaan ng paggalang at pagkilala sa ating pagbasa. Murang pagbasa mula sa Bagong Tipan ay matatagpuan sa Matthew 3, chapter 3, verse 14, and chapter 4, verse 5. Ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mo pinaniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo dito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan, na may kapangyarihan magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabalin sa kanilang pansin sa mga kathang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Ang salita ng Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Ang sagutang pagbasa naman mula sa aklat ng awit. Tumitingin ako sa mga bundok, saan kaya nanggagaling ang aking saklolo? Ang tulong para sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa.
Hindi niya mamayaan ito ang mabuhay. Siya ang nag-iingat sa iyo ay hindi natutulog. Pakinggan mo ito. Ang nag-iingat sa mga taga-Israel ay hindi umiidlip o natutulog. Ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya ay kasama mo upang ikaw ay patnubayan. Ay na. Hindi makakasakit sa iyo ang pag-ibig ng araw o ang liwanag ng buwan gabi-gabi. Inihahan ka ng Panginoon sa mga pamamakan. Pati ang buhay mo ay kanyang iingatan. Ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, nasaan ka man ngayon at magpakailanman. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Pagkatili po tayo nakatayo sa pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sa kabanatang 18, versikulo 1 hanggang 8. Luke chapter 18, verses 1 to 8. Ang byuda at ang hukom. Isinalaysay ni Jesus ang sangkalinhada upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, si isang lungsod ay isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na takot. Sa lungsod ninyo ay may isang byuda. Lagi siyang pupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit na magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagana ng takot. Ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka may nispa ako sa kakapunta niya dito. At nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakaikaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanyang araw-gabi. Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may darating pa kaya siya mga tao may pananampalataya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Kahapon po ay umawi ang ating mga kababaihan sa nakaraan kong pista kabuhayan ng CWA. Meron pong ginawa doon ng ating kapatid na Harvey na instrumental. Pero pasensya na bro dahil nag-gitara na lang ako kasi may bagong lyrics po tayo in-introduce right away, no, kahapon. And good thing, salamat sa Diyos dahil bago yung lyrics, sakala namin pinractice, salamat din sa Panginoon at okay naman yung naging bunga. Pero nakareserva po yung ginawa ng ating kapatid na Harvey next Sunday po. Papatugtog po natin yan sa ating liturgy. Kasi maganda po yung kanyang arrangement yung sa pista sa nayon. Anyway, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sapagkat sa pamagitan po ng awit, tayo po ay patuloy na nakakasumpong ng pag-asa, ng inspirasyon, ng lakas, upang magpatuloy po sa gawain ng Panginoon. Tayo po sumandaling manalangin. Panginoon, kayo ang aming tanglaw at tanglawan niyo po ang aming mga puso't isipan sa oras na ito. At hayaan ng inyong banal na Espiritu ang mangunat nungusap sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina po ay umalis ako sa bahay ng alas 8 ng umaga. Sabi ko, dadalhin ko na po yung aking sasakyan sapagkat mabilis po magiging mobility ko kapag may dalang sasakyan. At mamaya, in fact, after po ng ating meeting, ay dadalawin po natin ang ating kapatid na Thea. So from here, papunta sa Buwan ng Diyos and papunta ng Cavite. Pero pagdating ko po dyan sa may Talaba, sinalubong po ako ng baha. At tumating po ko, nag-attempt po na restart yung pong sasakyan, talagang hindi umubra. To the point na ako po ay tinulungan na ng mga tao doon upang itulak po yung sasakyan.
Ang problema po, yung wiring niya, yung electrical niya. So, kailangan niya muna ipagpahinga yun. Which is, nagninilay-nilay po ko sa aking pagbiyahe kanina. Sabi ko, may mga bagay po sa mundo nito na hindi natin pwedeng ipilit. And we will let go and we will let God. Pero ito po ay may kaugnayan din sa ating pag-aaral sa umagang ito sa Ebanghelyo nating binasa. Sapagkat meron daw po isang hukom na kung saan ay patuloy po niya nakita ang isang babae na paulit-ulit pong lumalapit sa kanya. Pero bago natin tignan niyo ang kwento, meron pong dahilan ng ating Panginoon Jesus upang isalaysay niya ang kalinhaga at ituro sa kanila ang dalawang bagay po, ang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So meron pong dalawang purpose pala lagi o dahilan ang pagbabahagi ng talinhaga ng ating Panginoon. Pag sinabi mo natin talinhaga, mga kapatid, ito yung mga kwento. Ano? Kwento ng mga karanasan at pangyayari na naganap po sa panahon ng ating Panginoon Jesus na kanya pong ipinapaunawa sa kanyang mga tagapakinig at tagasunod at sa kung paano magkakaroon ng kaugnayan ang ating pong pananampalataya mula noon hanggang sa ngayon. Imagine mga kapatid, itong mga talatang ito, ang ating banal na kasulatan na isulat sa matagal ng panahon. Pero bakit po ito ay ating pa rin ginagamit sa ngayon? Sapagkat buhay po ang salita ng Diyos. At yun po yung unang punto na nais natin bigyan sa umagang ito, sa ating unang pagbasa. Kung paano ibiniling ni Apostol Pablo kay Timoteo ang kalagahan at kahulugan ng banal na salita ng Diyos. Meron po siyang guidance, meron po siyang power, meron po siyang relevance hanggang sa ating panahon sa ngayon. At ito pong nangyari sa pagitan po ng isang hukom na wala pong pagkatakot sa Diyos, ha? Ito po yung definition niya dito. Isang hukom na walang pagkatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Ano po ang kanyang katangian? Isang hukom na walang pagkatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Walang sinisino. So it must be a powerful judge, no? Meron po siyang malakas na impluwensya sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi po tinukoy dito kung saan judikature. Kung ito ba ay galing sa DOJ, galing po ba sa Supreme Court o sa Court of Appeals, basta isa po siya hukom. At malinaw po yung pagkakalifay sa kanya. Siya po ay walang pagkatakot sa Diyos at walang iginagala ng tao. Ngayon, meron po pagpupuntara dito ang ating Panginoon sa Kristo. Sa pagitan po ng isang makapangyarihan at isang taong walang boses. Ito po yung byuda. Ang byuda po, alam naman natin ang byuda, no? Wala po asawa. Pero higit pa po, gusto tinatawag natin marital status. Ang byuda po sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo ay tinatawag natin economic identity o economic status ng isang individual. Unang-una siya po ay babae. Ang babae sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, second-class citizen. Mapalad po tayo ngayon dahil meron na po tayong gender equality o gender justice na sinusulong. Ano? Meron pong pantay na pagtrato sa kababaihan. In fact, dumating din po ang ating iglesia sa punto na hindi rin pwede magsalita ang mga babae sa pulpito at hindi pwedeng manguna sa isang iglesia. Noon po, may mga pastor tayo na hindi pwede na tumututol po o may mga miyembro po tayo na tumututol sa mga babae ng mga manggagawa. And ang ating pong iglesia ang unang-unang denominasyon na nagkaroon po ng first woman bishop sa buong Asia. At ito po sa katawan ni Bishop Melinda Primavera Briones.
the first woman bishop in Asia. Asia, mga kapatid. Pero itong iglesia ito, maraming babaeng manggagawa na destino mo dito. Kung titingnan niyo po yung wall of honor natin, mapalad po ang iglesia ito. Hindi natin issue kung ikaw ba'y babae o lalaki upang manguna at maglingkod sa Panginoon. Pero sa katotohanan talaga, naiiwanan ng kalalakihan eh. So sa pinangsipag, generally generally. Pero hindi ko natin dapat pagtalunan yan. Sapagkat tumatagos po ang paglilingkod ayon o regardless kung ano man ang ating estado sa buhay. Ikaw man ay babae o lalaki, may pinag-aralan ka man o wala, meron o wala, may laman ba ang bulsa mo o wala, tayo po ay manglilingkod ng Panginoon. At ginagamit po tayo kasangkapan ng Diyos para sa kanyang gawain at ministeryo. At ito para sa akin ang nais kong bigyan ng pansin dito sa biyudang ito. Na sa kabila man ng kanyang estado sa buhay at kalalagayan ng pang-ekonomiya, kung sabihin na po natin yung kanyang pagkakakilala sa kanya ng mga tao, kinasangkapan siya ng ating Diyos upang maipakita kung ano ang kahulugan na tinatawag po natin persistent faith. Ano po ang persistent sa Tagalog? Okay, tuloy-tuloy? Sa konting ano? Yes? Sa ano? Sa termino ng common term, makulit. Yan. Pero siyempre, yung pagiging makulit, tingnan po natin yung positibong aspect, no? Kasi minsan pag negatibo na, mabubisit ka na eh. Pag makulit na isang tao, wala na sa kanyang mission. No? Pero ito pong pagiging makulit ng biyudang babae ito, ay isang akto po na kanyang kinikilala, yung tinatawag po natin pagpupursige. At kanyang pagnanais na makuha ang isang sitwasyon at pangyayari. Ano po yung gusto niya mangyari, mga kapatid? Makamtan ang katarungan. Ngayon, meron pong, sabi nga natin, paghahalin tulad na ginawa ng ating Panginoong Jesus. At isang hukom na walang pagkatakot sa Diyos at isang tinatawag po natin ma-impluensya sa kanilang lugar at walang pinatatakutan sa isang babae ito. Subalit ano po ang tangan ng babae ito? Ang kanyang pananampalataya. Sabi ko nga ako kanina, may mga bagay na kailangan nating pursigihin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ibibigay sa iyo ng Diyos ang isang kalagayan para magpursige ka. Kailangan mo muna huminto, magmilay at magpasya kung ano ba ang mas magiging karapat-dapat. Kanina ho, nasa punto na ako ng decision making eh. Kasi alas 9 na. Kung maghahanap pa ako ng mekaniko doon sa Talaba, paabutin po ko ng isang oras doon. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa owner ko. So, nagbilin po ako doon sa enforcer. Sir, sabi ko, pastor po ako. Naka-park po yung aking sasakyan. Hindi naman ako nakaharap sa mismong kalye. Pero nakatabi naman po yan. Sir, iwan ko sa inyo yung number ko. Kung itotow niyo po yan, tawagan niyo lang ako. Pero kukunin ko pangalan mo, ha? Sabi ko. Pag tinaw niyo po yan, tawag kayo kay Lord, sabi ko. So, nandun po yung aking pananalig na bahala ng Diyos. Yung aking pupulso, may sakit pa rin hanggang ngayon. So, sabi ko, bahala ka ng Panginoon. Yung anak ko po, merong kompromiso sa kanyang school ngayon. Hindi, sabi ko, pasensya ka na anak. Samahan mo muna yung kapatid mo. Kasi yung magbabantay sa kapatid mo, may sakit din.
Kasi meron kami pinapakiusapan mo din ng miyembro natin eh. So sabi ko, I will let go na and let God. Eh ngayon, kung ano po magiging kalooban ng ating Panginoon, mamaya, magdadaanan ko po yung sasakyan ko na nandun pa, edi salamat. Pero naroon po yung aking pananalig na hindi po yan gagalawin ng sino man. At iingatan din po ng ating Panginoon ng aking mga mahal sa buhay na nailoko. So ito po yung gusto natin pinapansin na sa pananalig sa Diyos, may mga bagay po na hindi natin ipipilit sa Kanyang harapan. Pero nandoon yung ating pagtitiwala sa Diyos na gagawin niya ang nararapat na makakabuti po para sa atin. But it doesn't mean na pinipigilan tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Dahil hindi ibig sabihin na tayo po ay tumigil o hindi natin pinagbigyan ng ating sarili nating kagustuhan, mawawala na po ang pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya po ay ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos at ang pagkilala na meron po tayong limitasyon bilang mga tao. At kapag limitado po yung ating kakayanan, ang ating kaisipan, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Yan ang pananampalataya. Aba, hindi mo natin hawak lagi ang ating future, ang ating kinabukasan, di ba? Yung ating na po paggising sa umaga, salamat sa Diyos, tayo may bagong buhay pa. Sa bawat yugto at ginagawa ng bawat isa sa atin po, may kalakip at elemento ng pananampalataya. Yung buong yung magtitiwala na ingatan ka ng Diyos, sasamahan ka niya, ibibigay niya ang kanyang yung mga pangangailangan sa araw-araw. Lahat po yan, mayroong elemento ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. At hindi niya tayo pinipigilang maging makulit. Gusto niya ho laging ituloy natin at panindigan ang ating pagtitiwala sa Kanya. Pero may mga panahon din na patitigilin tayo ng ating Diyos pansamantala upang magminay tayo. At upang ihayag natin sa Kanyang harapan, Panginoon, ano ba talaga ang nais mo para sa akin? Ano ba ang nais at kalooban mo para sa akin? At sa dulo, ang lagi po natin pinagtitibay ay ganito, na ang inyong kalooban ang siyang mananahan at ang inyong kalooban ang siyang masusunod. At kapag dineclare po natin ang ganyang kataga, mga kapatid, naroon ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. So tulad ng isang biyudang ito, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoong Kristo sa umagang ito ng kahalagahan ng ating pagpapatuloy sa paglilingkod. Yung makita sa atin ng Panginoon na sa kabila po ng mga trials and challenges natin kinakarap sa buhay, maglilingkod pa rin tayo sa Kanya. Sabi nga sa inyo, it's a test of faith, araw-araw po yan. Kahapon, bago pa ako umalis sa bahay, meron na naman. Sabi ko nga sa isip ko, ano ba to? Hindi mo na kami tinatandalan, kaaway ng sakit. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo, didiretso ako sa salitan. Talaga maharangan mo eh. Ano? Pero may mga chances, pagkakataon na tayo po ay dudurugin at hahamunin ng kaaway kung saan tayo. At kapag pinantindigan mo natin at pinili natin ang Panginoon, yan ang tinatawag po natin ako ng pananampalataya. Mga kapatid, sa umagang ito, ang byuda po ito ay maaaring makita sa ating mga sariling tahanan, sa ating iglesia at sa ating buhay bilang isang komunidad. Tuloy-tuloy lang po natin sa buhay at bigyan ng daan po ang paglilingkod para sa Panginoon. At maging masigasig po tayo
Magpatuloy po tayo. Sapagkat sa dulo, meron pong naghihintay na putong sa bawat isa na mananatiling tapat sa ating Panginoon sa kabila man ng ating mga dinadanas na hamon at pagsubok. Remember mga kapatid, life is so short sa mundo nito. Maaaring ngayon, nakikita tayo, susunod na araw, wala na. Ang isa sa atin. Pero ito ang sukatan. Paano mo tayo maglilingkod sa Panginoon hanggang sa wakas? Yun po ang tinatawag nating persistent faith. Gusto ng Panginoon yan na magtuloy-tuloy tayo hanggang sa wakas. Sa pangalan ko ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kaya si Pablo sa kabataan si Timoteo ang ganito. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaral ng mabuting balita. Tuktin mo ang mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Buong katapatan natin ngayong gawin ang ating tungkulin na makaloob ng mga alay, mga pangako at tapo sa Diyos na laging tapat sa atin. Lilikumin ngayon ang ating mga handog. Gawin natin ngayon ang masayang pagkakaloob ng ating mga handog na alay, mga pangako at tapo. Tayo maghandog, alay sa Love.
At sa tuwina ay lagi kaming manalangin sa inyong harapan ang buong kapakubabaan at ang may pagpapasalamat. Ganun din ang aming ihayag ang inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa maliliit na pamamaraan at sa malalaking pamamaraan, O Diyos, kung paano kayo ay naging tapat at naging mabuti sa bawat isa sa amin. Patawarin po kami sa mga panahon na kami nandududa at kagaagap-agap sa inyo. Sa mga panahon na kami pansamantalang tumalikod sa inyo. Sa mga panahon ng Diyos na kami ay lumakad sa halip sa landas ng lumanag, kami ay lumakad sa landas ng Panginoon. At kung kami man ay nagpadaig sa dikta ng aming kaaway, kami po ay patuloy na humingi sa inyo ng pagkakataon, Panginoon, upang aming may pahayag ang aming lubos na pagtitiwala at ang aming pagsusumikap na magpasakop sa inyo. Na malaman at matuloy, Panginoon, kung ano ang inyong kalooban para sa amin. Sa mga oras na ito, patuloy namin tinataas sa inyong pangalan. Ang aming mga kapatid na patuloy ito nakakaranas ng pagkakasakit. Kasama dyan ang aming kapatid na Thea. Sa ngayon po ay sa panig ng karamdaman at nagpapalakas doon sa San Juan de Dios Hospital. At pati namin, Panginoon, na mga oras na ito ay isang test of faith sa Kanya. Upang Kanyang mapatunayan, Panginoon, kung paano kayo magiging mabuti sa Kanya. At kung paano kayo ay kikilos. At kung paano kayo ay magpapahayag sa Kanyang buhay. Ganun din, Panginoon, ang dalangin ng Kanyang mga pangangailangang pinansyal, ang Kanyang gastusin. At sa mga susunod pang panahon, upang tuloy-tuloy na maranasan at maramdaman ang pagpapanauli ng Kanyang pangangatawan ng Panginoon. Ipuhin po siya ang iyong mapagpalang kamay. Salamat din po sa inyong pagpapagaling sa aming kapatid na Feli. Sa ngayon po ay nagpapatuloy na may pahayag ang kanyang lubos sa pagtitiwala sa inyong Panginoon at ang kanyang marundog na pananalangin upang tanggapin ng ganap at kumpletong kagalingan mula sa inyo. Ipuhin niyo po muli ng inyong mapagpalang kamay ang aming kapatid na ito at kanyang damhin ang inyong presensya sa lahat ng oras ng pagkakataon. Ganun po sa aming kapatid na Ana, kanyang tanggapin at damhin ang kagalingan mula sa inyong Panginoon. Pero namin na wala pang iba na pwede siyang sandigan kundi kanilang ang Panginoon. Kayo ang Diyos na nagtatakda na ang mga imposible sa mundo ito ay nagiging posible. O kaya, Panginoon, ito ang aming pinangahawakan sa mga oras ito. Ipuhin niyo po siya, Panginoon, ng inyong mapagpalang kamay. At sa iba pa namin mga kapatid na hindi namin kapiling at kasama sa oras na ito, amin din tinataas sa inyong pangalan ng aming kapatid na din. Sa kanya pong pagdadalang tao at sa kanya rin pong kalalagayan sa mga oras na ito, hipuin po siya ng inyong mapagpalang kamay. Hindi sa aming kapatid na Joey. Tanggapin niya, Panginoon, ang kalakasan at kagaling ng inyong wala lamang sa iyo. At sa iba pa namin mga kapatid ng Panginoon na nakakaranas ng karamdaman, inyo silang patuloy na ningapin o Diyos. Sa aming mga kapatiran na nangihina rin sa kanilang paglilingkod at pagtubuhan sa inyong gawain at ministeryo, inyo rin silang hipuhin, Panginoon. At patuloy na damihin ang kalakasan at kagalingan ng mula lamang sa inyo. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, may mga kanya-kanya po kami mga dalayan sa buhay. Na tawin kayo lamang nakakaalam sa mga oras nito. Patuloy din po kami pagbuklari ng Diyos. At patuloy namin matama ang iyong presensya sa lahat ng oras at pagkakataon ng aming buhay. Panginoon, kami din tinataas inyong pangalan ang masamang panahon na dulot ng bagyo sa araw na ito, Panginoon. Pinawa patuloy na magpakupa sa unos nito. At patuloy namin, Panginoon, na makita ang aming sama-samang pananalangin at pagkakaisa na may lahat sa inyo ang lahat ng mga nangyayari sa aming paligid. Maging ang mga sunod-sunod na mga kapitol
sa aming bayan, O Diyos. Buo ang aming pagtitiwala na patuloy niyo po kung nilulukuban ang paglaganap ng iba't ibang forma ng sakit. Kaya Panginoon, ang Diyos na patuloy ng tatatla ng lahat. At pinagkakatiwala namin sa inyo lahat, Panginoon, ang aming buhay, ang aming kinabukasan, ang susunod ng mga araw, Panginoon. Hindi namin nababati kung ano po ang mangyayari sa amin. Subalit naniniwala po kami, naniniwala na kami inyong sasamahan, iingatan at gabayan anuman ang aming sarili. Panginoon, patuloy niyo po kami pagbukurin at pagkalisayin bilang mga anak at bilang mga kapatid. Sa maraming mga minister at gawain na pinagkatiwala sa amin, Panginoon, manatili nawa kami naglilingkod sa inyo na may kagalakan, na may katapatan, at na may pagpapasalamat. Makita nawa namin, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawang ito ay hindi masasayang, sapagkat ito ay para sa inyo. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng aming mga buhay. Ganun din, Panginoon, kami ay magpatuloy at magsikay sa aming paglilingkod at pananalig sa inyo. Kung paano ang biyudang aming pinagnilayan sa umagang ito, Panginoon, ay nakakitaan ng kanyang pagsusumikap na magpatuloy sa paglilingkod sa kanyang pananalig upang makamtan ang kanyang kahilingan ng mga pananalangin, Panginoon. Sikapin din naman namin gawin ito. Subalit, ipaunahan niyo sa aming Panginoon na bawat bago sa mundong ito ay mayroong panahon. Kung kailangan muna namin magnilay, manalangin, at tingnan, Panginoon, ang inyong kalooban, gawin namin ito ayon sa inyong nais. Kung kaya, Panginoon, gabayan niyo po kami sa tuwina. Sa aming mga pagpapasyang gagawin, ang karunungan mula sa inyo ang dumagal sa aming Panginoon. At ito ang aming maging gabay at pamantayan sa pang-araw-araw na aming pagharap sa buhay. Salamat din po sa inyong mga anak na nagdiwang at magdilaw ng kanilang karawan sa libong ito. Patuloy namin silang itinataas sa inyong pangalan, O Diyos. At sa iba pang aming mga panalangin, Panginoon, na aming hindi nabanggit, patuloy namin itong tinataas sa inyong pangalan sa oras na ito. At ang inyong kalooban ang siyang manahan at siyang magkuda sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming pagsama panalangin namin pasasalamat sa daing pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Umayo kayo ngayon at manatili sa inyong mga natutunan at pinaniniwalaan tungkol sa Panginoon. Maging matyaga sa pananalangin at huwag manghina ang inyong loob. Ipangaral ninyong salita ng Diyos, pagtiisan ng kahirapang dumarating sa buhay, subalit nananatili sa gawain ng paglilingkod. At nawa ang Diyos ay hindi magkait ng sagot sa inyong mga dasal at mapumilit sa paglapit sa Kanya, bagaman minsan ay nagtatagal ang Kanyang mga pagdinig. At nawa si Kristo Jesus ay bigyan kayo ng inspirasyon sa pananalig, at ang banal na Espiritu ang magturo sa inyo ng mga puso, sa inyong mga puso, at paganda sa inyo sa paggawa ng mabuti at tumakay sa inyo sa wastong pamumuhay. Umayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahanap ibigin at paglingkuran ng isang Diyos, Diyos manunikha, Diyos manunubos, at Diyos na tagapagpatuloy. Amen. Thank you.